1,000,000 views. Ang nasa isip mo katumbas niya isang malaking pera mula kay YouTube. Baka iniisip mo, pwede ng pang down payment sa bahay o kotse. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, sa 1,000,000 views na yan, posible ang kitain mo lang halos katumbas ng isang masarap na family dinner sa labas o baka kulang pa. Mali ang akala mo. At sa video na to, di-discuss ko ang buong katotohanan, hindi para sirain ang mga pangarap mo, kundi para buksan ang mga mata mo sa realidad na ang sahod sa YouTube dito sa Pilipinas. Ipapakita ko sa iyo gamit ang mga data at ang mga numero kung bakit kahit milyon-milyon ang views mo, minsan kakarampot lang napupunta sa isang Pinoy creator mula sa ads. At ang mas mahalaga, ituturo ko kung saan talaga nanggagaling ang tunay na pera. Kaya kung seryoso ka sa pag-YouTube, tapusin mo hanggang dulo. Ang pangarap na 1,000 subscribers. Lahat ng pumapasok sa mundo ng YouTube, may isang magic number na gusto maabot. Ang 1,000 subscribers. Yan ang unang bundok na kailangan mo akyatin. Siyempre, kasama niyan isa pang requirement, ang 4,000 public watch hours sa loob ng isang taon o para sa mga mahilig sa mabilisang content. 10 million valid public shorts views sa loob ng 90 days. Naalala ko pa yung pakiramdam, gabi-gabi, bago matulog, chinecheck ko yung YouTube Studio. Ilan ng subs ko, malapit na ba ang 4,000 hours? Bawat bagong subscribers, parang nanalo ka sa loto. Bawat video na umangat ang views, abot langit ang tuwa. Ginagawa mong lahat. Nag-iisip ka ng content. Nagpupuyat ka sa pag-edit. Nag-aaral ka ng SEO para sa titles at description. At sinasagot mo lahat ng comments. Lahat yan ay para maabot ang Promised Land, ang YouTube Partner Program or YPP. Kasi, ang akala ng marami, kapag na-approve ka na, tapos na ang hirap at bubuhos ang dollars. Akala natin bawat view, may katumbas na pera. Ito yung passive income dream na binebenta sa atin. Yung kahit natutulog ka, kumikita ka raw. At may katotohanan naman doon. Pero, ang hindi mo nila sinasabi ay kung gaano kaliit ang perang namumunga sa puno na yon. Lalo na dito sa Pilipinas. Mayroon na rin mga mas mababang tier para ma-access ang ilang features sa 500 subscribers at 3,000 watch hours o 3 million shorts views. Pwede mo na buksan ang pan-funding. Dito na pumapasok ang super text, super chat at channel memberships kung saan direktang nagbibigay ang mga manunood mo. Pero tandaan, wala pa dyan ang pinaka-aasam na lahat. Ang kita mula sa ads. Para pa rin yan sa mga nakaabot ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. At yung pag-apply, hindi rin yan simple. Pagkatapos mong makuha ang numbers, dadaan ka pa sa masusing review para siguraduhin ang content mo ay sumusunod sa lahat ng policies. Marami ang nabibigo sa step na to. Ang pag-abot sa requirements ay hindi ka rin nasadong ticket sa YPP. Isa lang itong ticket para payagan ka kumatok sa pinto nila at hindi lahat pinagbubuksan. Pero sabihin natin nakapasok ka, na-approve ka, ito na yung simula ng lahat. At ito na rin simula ng paggising mo sa katotohanan, ang masakit na katotohanan. Dito na tayo sa puso ng usapan. Ang bahaging maraming bagong creator ang nadidismaya at sumusuko ang katotohanan sa likod ng ad revenue. Pagka-monetize mo, isa-isa mo nang inoon ang green dollar sign sa videos mo. Excited ka. Paglipas na ilang araw, may nakikita ka ng numero sa estimated revenue mo. Sa una, baka $0.5, tapos $1. Sabihin mo, okay, nagsisimula na. Pero habang dumadaan ang linggo at dumadami ang views mo, mapapansin mo, ang bagal ng akit ng kita. Dito mo makikilala ang dalawang mahalagang termino, ang CPM at RPM. Ang CPM o cost per mille ay ang bayad ng advertiser sa bawat 1,000 ad impressions. Pero hindi yun ang kita mo. Ang kailangan mong tingnan ay ang RPM or revenue per mille. Ito yung actual na kita sa bawat 1,000 views. Pagkatapos kunin ni YouTube ang parte niya, sa mga karaniwang video, ang hatian ay 55% sa creator at 45% kay YouTube. Sa shorts, mas masakit. 45% lang sa'yo at 55% kay YouTube. Ngayon, bakit ko sinabing kahit 1,000,000 views ay barya lang minsan? Dahil sa dalawang salarin. Ang niche at ang lokasyon ng viewers mo. Ang isang creator sa US na ang topic ay finance ay pwede magkaroon ng napakataas na RPM. Bakit?
kasi malaki magbayad ng finance companies para sa mga audience na may purchasing power. Ngayon, ikumpara natin sa Pilipinas. Ang average RPM para sa Pilipinas ay isa sa pinakamababa sa mundo. Ayon sa iba't ibang sources, ang RPM para sa audience sa Pilipinas ay maaring nasa $0.23 hanggang $0.48. Yes, tamang narinig mo, wala pa $1 kada 1,000 views. Gawin natin ang math. Sabihin natin ang RPM mo ay nasa $0.4. So, sa 1,000 views, meron kang $0.4. Sa 10,000 views, meron kang $4. Sa 100,000 views, meron kang $40. Sa 1 million views, meron kang $400. $400. Kung i-convert natin yan sa peso, sabihin natin 58 pesos sa $1, aabot lang yan sa 23,200. Para sa 1 million views, isipin mo ang hirap at pagod para makuha ang 1 million views. Tapos, yan lang ang kita mo sa ads. At tandaan mo, ang $0.4 RPM ay para sa entertainment or vlogging niche. Kung ang niche mo ay tungkol sa finance or negosyo at Tagalog ang content, baka mas mataas ng kaunti. Pero, malayo pa rin sa kinikita sa US. Ito yung sinasabi kong halaga lang ng isang family dinner. Bakit ganun kababa? Dahil ang budget ng advertisers ay base sa purchasing power ng audience. Mas malaki ang budget nila para sa mga nanonood sa UK, US or Canada. Dahil mas malaki ang potensyal na bibili ng mga customer doon ang mga produkto nila. Kamusta naman sa YouTube Shorts? Mas matindi ang sitwasyon. Ang lahat ng kita sa ads sa short speeds ay pinagsama-sama sa isang creator pool. Babayaran mo na ang music licensing. At ang matitira ay hatiin ng mga creators. 45% lang ang shares na mapupunta sa'yo. Ang resulta, ang RPM para sa shorts na may audience sa Pilipinas ay sobrang baba. Madalas, nasa $0.02 hanggang $0.07 lang. Yung shorts na may 10 million views, posibleng kumita lang yan ng kasing liit ng $200 o mga 11,600 pesos. Ito na yung katotohanan hindi madalas pinag-usapan. Ang ad revenue ay hindi lang magpapayaman sa'yo, lalo na kung ang audience mo ay nasa Pilipinas. Kaya kung inaasahan mo ang ad revenue lang ang bubuhay sa'yo, baka madismaya ka lang. Dito na pumapasok ang tanong. Kung ganun, paano yumayaman ng malalaking Pinoy YouTuber? At tama ka, hindi lang sa ads yan. Ang tunay na daanan ng kita. Ngayon, alam mo na masakit na katotohanan. Oras na para pag-usapan ng solusyon. Hindi ko ito sinasabi para panghinaan ka ng loob. Sinasabi ko to para itama ang focus mo. Ang ad revenue ay hindi ang goal. Ito ang patunay na may audience ka na. At kapag meron ka niyan, doon mo bubuksan ang tunay na pinto ng kita. Isipin mo ang ad revenue bilang pundasyon ng bahay mo. Maliit at nasa ilalim. Pero mahalaga para may tayo ang buong struktura. Ngayon, itatayo natin ang mga pader at bubong. Ang mga income stream na mas malaki pa sa ads. Number 1, fan funding. Ang direktang suporta mula sa audience. Ito yung mga features na unti-unti mo nabubuksan. Channel memberships. Parang subscription service to para sa channel mo. Ang fans mo ay pwede magbayad ng buwan ng halaga para makakuha ng exclusive perks tulad ng badges, emojis, or exclusive content. Sa kita dito, 70% ang napupunta sa'yo. Kung meron kang 100 members ang nagbabayad ng 99 pesos, may extra ka ng halos 7,000 pesos kada buwan. Stable yan. Super chat, super stickers, and super thanks. Kapag nagla-livestream ka, pwede magpadala ng super chat ang viewers para ma-highlight ang message nila. Ang super thanks naman ay paraan para mag-tip sila sa video mo. Para itong virtual tip jar. 70% din ang parte mo dito. Number 2, affiliate marketing. Pag-promote ang produkto ng iba. Isa ito sa pinamalakas na paraan para kumita. Simple lang, i-recommend mo ang isang produkto o services na pinagkakatiwalaan mo gamit ang isang special link. Kapag may bumili gamit ang link mo, may commission ka. Isipin mo kung tech reviewer ka, pwede ka maging affiliate ng Lazada, Shopee o mga brand. Ang bawat camera o microphone na mabenta dahil sa'yo, may porsyento ka. Ang kita rito ay hindi nakadepende sa views, kundi sa tiwala ng audience mo. Number 3, sponsorships at brand deals. Ito ang holy grail ng maraming creators. Dito, direktang babayaran ka ng isang brand para i-feature ang produkto nila. Hindi ito per view or per click. Ito ay isang fixed pay project. Halimbawa,
maaring bayaran ka ng 50,000 pesos para sa isang 60-second integration. Ang halaga ay depende sa laki ng channel at engagement mo. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang creator na may 50,000 subscribers lang pero engage ang community ay pwedeng kumita na mas malaki kaysa sa 500 subscribers na watak-watak ang audience. Number 4, pagbebenta ng sariling produkto, merchandise o digital products. Isa itong ultimate level, ang pagiging entrepreneur. Kapag may tapat ka ng community, pwede ka magbenta ng sarili mong mga produkto like merchandise, mga t-shirts, mugs, or stickers na may brand mo. Digital products, pwedeng e-books, online courses, or editing presets. Kung isa kang fitness YouTuber, pwedeng workout plan. Kung tungkol ka naman sa negosyo, baka e-book tungkol sa pag-ipon, isang beses mo lang gagawin pero paulit-ulit mo mabebenta. Nakikita mo na ba ang buong picture? Kung naliwanagan ka sa impormasyong ito, i-like mo naman ang video na to para mas marami pang Pinoy creator ang matuto. Malaking tulong yan para maikalat natin ang tamang impormasyon. Ang pag-asa lang sa YouTube ad revenue, lalo na dito sa Pilipinas, ay parang pag-asang mapuno ang isang swimming pool gamit ang kutsarita. Posible siguro, pero malamang, sumuko ka na sa gitna. Mali ang akala na ang monetization ang katapusan ng laban. Sa totoo lang, yan pala ang simula. Ang tunay na sikreto ay ang paggamit sa YouTube bilang isang platform para bumuo ng isang community na nagtitiwala sa iyo. Kapag nakuha mo ng tiwala nila, doon mo mabubuksan ang lahat ng opportunities, memberships, affiliate sales, brand deals, at sarili mong produkto. Ang ad revenue, bonus na lang yan. Kaya sa susunod na makakita ka ng video na may million views, huwag mo agad isipin na milyonaryo na ang gumawa niyan. Baka mas malaki pang kinikita ng isang creator na may 20,000 subscribers lang pero matatag ang business model sa likod ng channel niya. Huwag kang masira ng loob. Baguhin mo lang yung focus. Buuin mo ang iyong community, magbigay ka ng value, kunin mo ang tiwala nila. Ang pera, siguradong susunod lang yan. Kung gusto mong mas marami pang tapat at walang paligoy-ligoy na tips tungkol sa paglaki at pagkita sa YouTube, mag-subscribe ka na dahil dito, katotohanan lang maririnig mo. See you sa next upload.